Isang pagpapala muli na tayo po'y pribilehiyo, makapanambahan at makapakinig ng salita ng Panginoon. Amen? Nawa, i-minimize natin yung ating mga ingay at saka pakikinig ng mga bata at saka sa mga cellphone natin. Okay? So, amen po ba? Sa Proverbs ba? Ayan. Proverbs, mga familiar na verse. Amen? Maraming mensahe po dito makukuha natin. Amen? So, specific lang talagang ating outline. Amen po ba? Sa Proverbs chapter 3, sa verse 5 hanggang 6. Sabay-sabay natin basahin. Nandiyan na kayo? Sige. Say amen kung nandiyan na kayo. Sige. Sa verse 5 hanggang 6 lang. Dalawang verse lang. Okay. Sabay-sabay natin basahin. Ready, read. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Tayo po saglit, lumukot, manalangin. Dakilang Ama, minsan pa po, salamat po sa araw pong ito. Nawa, pakasuriin niyo po ang aming puso, ang aming buhay. Nawa sa aming pag-aaral ng mga salita niyo po, pagpalain niyo po. Ito'y makapagbigay ng kalakasan sa aming spiritual at sa aming araw-araw na pakikibaka. Nawa, wag mong hayaan na kami po ay umalis na walang nangyayari lang, kundi mabago pa ang aming buhay. Now, I pray ikaw ang mangusap bawat isa sa amin at ang banal na Espiritu siyang kumatok minsan mangusap sa bawat isa sa amin. Ikaw pa rin, Panginoon, makita. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat. Makaupo na po tayo. So agad hindi ako magpapaligoy-ligoy sa inyo. Napakasimple lang ang mensahe ko. Trust God in life's challenges. Trusting God in life's challenges. Ang Proverbs po ay kilala po as the Book of Wisdom. So, ang sumulat ito ay sino? King Solomon. Okay? So, Proverbs is known as the Book of Wisdom. Ang Proverbs po, itong Proverbs na ito ay, mga kapatid, makakatulong po ito sa ating paglakad sa Panginoon kung paano tayo mamuhay sa mga buhay natin. Amen. Alam niyo, kung magbabasa lang kayo, just one chapter every day sa Proverbs na ito, for 31 days, 1 month. Diba? I promise you, magkakaroon ka ng wisdom, more knowledge, and more understanding sa buhay ninyo. Amen. Kaya mag-commit na kayo magbasa dito. No? Okay, ang text po natin dito ay nakatulong na ito sa akin. Hindi ko alam kung sa inyo, nakatulong na sa inyo. Nakatulong na ito sa akin upang kumilos ng pa-forward palagi na ako'y magpatuloy sa mga difficulties at ang mga hamon sa buhay, sa mga panahon sa buhay ko. Kayo, nakaka-encourage ba ang verse na ito sa inyo? Alam niyo po, ito yung mga verses po na aking palaging inuulit-ulit. Siguro, pamilyar na tayo dahil inuulit-ulit, hindi yung inaalam. Amen? Inuulit-ulit ko ito na minsan sa sarili ko, ramdam ko na ako'y nag-iisa. Di ba? At nasa wilderness ako minsan. Inuulit-ulit ko to at hindi lang. Ang mga panahon talaga ay minsan mag-iisa ka at minsan nasa kaparangan ka. Wilderness. Amen? Yung buhay natin. Ang Panginoon ay sa akin, sa verse na ito, ay nag-i-encourage palagi pag nababasa ko. Amen? Na kahit ngayon, nakikipaglaban ako, naramdam ko, meron talaga akong kakulangan sa buhay ng pagiging isang pastor. At bawat isa sa atin ay meron talagang kakulangan. Amen? Kakulangan na ako'y nagpapastor sa inyo. Sa pagsasalita in public katulad nito, na minsan iniisip ko, meron ibang mga tao dyan who are more well-spoken and have more knowledge kaysa sa akin. Amen? Subalit, nilalagay ko ang tiwala ko sa Panginoon pa rin. Nasa pa rin ang mag-works
pagpalain ang mga sasalita at mga sasabihin ko upang makatulong sa inyo saan man kayo kasalukuyan sa mga sitwasyon sa buhay. Nawa pagpalain ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen? Alam niyo po, ang title lang dito, maintindihan, Trusting God in Life's Challenges. Makinig po kayo. Siguro hindi pa ninyo naranasan ang laro na ang pamagat ay trustful. Trustful. Halimbawa, ang laro, tingnan nyo, no? Ang laro po na trustful, kunwari ito ay, nalaro ito ng sa mga kilala sa ibang bansa. Pero dito nalaro na rin dito yan. Yung trustful na laro, siguro tayo maglaro nito, hindi pa natin experiensyahan. Meron ditong papatong, kunwari, mataas na parte na, katulad nito, mataas. And then, sasalo dito, ang ilan, patalikod, pabagsak siya. Sasaluhin ka rito. Diba? Ang ilan naglalaro nito ay nag-aagam-agam. Baka hindi niyo ako saluhin, ha? Di ba? Pag gano'n, kasaluhin. Alam niyo, delikadong laro yun, di ba? Sa isipan mo pag ikaw ay napatayo na at ikaw ay saluhin niyo ako. Di ba? Ilang trustful. Ang iba niya nag-aalinlangan na medyo parang walang tiwala ang sasalo sa'yo. Sasaluhin ka eh. Di ba? Alam niyo, magandang laro po yun. Kasi bakit? Mahirap minsan ang laro na yon dahil nga ilan ay takot, nag-aalala, nangangamba pa. Dahil na minsan wala kang tiwala sa sasalo. Amen. Magandang laro po yun. Bakit? Para ma-overcome mo yung takot mo. Amen. Amen. Kailangan mo ng tiwala sa mga sasalo sa'yo. Subukan nga natin. Sino muna? Sasaluhin ka, pabagsak. Patalikod kasi yan eh. Di ba? Ganun yun. Yung trustful laro. Sige, mag-games tayo mamaya. Laro na yan. Alam niyo po, may mga panahon talaga sa mabuhay natin. Alam ko, bawat isa sa atin, pag nais nating hangarin ang Panginoon, nais natin talaga sumunod sa Kanya, it is our great desire also, pag ikaw sumunod sa Panginoon, kailangan magtiwala ka sa Kanya. Amen. Especially pag dumarating tayo sa mga difficulties. Para bang wala kang tiwala sa Panginoon pag pabagsak ka na eh. Saluhin mo, Ama, ha? Di ba? Alam mo yung laro na yun. Ma-overcome mo yung takot mo, yung mga worries mo eh. Kasi saan ka nagtitiwala? Sa mga sasalo. Amen? Something happens pag tayo dumarating sa mga buhay natin, pag mayroon ng mga problema, circumstances sa mga buhay, na andyan na dumating. Minsan nawawala yung ating trust sa Panginoon. Amen? Ang buhay ay na-off balance na tayo eh. Dahil sa mga struggles, alam mo yung pressure na yan, ano? Talagang meron tayo talagang kakulangan eh. May tanong ako sa inyo. Where in your life do you need to put your trust in God? Saan ba parte na kailangan mo magtiwala sa Panginoon? Saan ka parte na talagang meron kang pangangailangan na kailangan mo magtiwala sa Panginoon? Ano bang lugar, yung area na yan, sa buhay natin, na nagiging kausa na ikaw nangangamba? Na ikaw may pagkatakot? Diba? And then, ako naniniwala, yung pinakamalaking punto dito ay talaga yung ating takot and worry. Amen? Amen. Yung ating pag-aala, pangamba, at saka yung takot talaga, ay yun talaga ang kinakailangan natin na magtiwala sa Panginoon ng pinakadamos. Yung takot na yan at pangamba. Isipin natin to. Makinig ko kayo. Isipin mo. Ano ang ilan ba sa atin ngayong kasalukuyan natatakot at nag-aalala ka ngayon? Ilan ba sa atin dito ngayon? Halimbawa, magbigay ko sa inyo. Interaction lang ito muna, halabaan ko. Saan ka ba natatakot o nangangamba? Maari siguro sa sitwasyon, nag-aalala ka patungkol sa trabaho mo. Amen. Iniisip mo, dapat iba na yung trabaho ko. Hindi ako dito komportable sa trabaho ko eh. Amen. Siguro panahon na, tumingin ako ng ibang new job.
Pero bang ganito sa atin? Amen. Hindi makapermanente sa trabaho eh. Maganda magkaroon ng trabaho. Mahalin mo yung trabaho na yon. Minsan iba, magbabago na akong trabaho. Hindi dito sapat yung kita ko eh. Di ba? Siguro, nag-worry ka siguro sa mga anak natin. Amen? Saan tayo nag-worry? Sa ating mga, takot ka. Pag nasa eskwelahan, sino bang mga barkada mo? Yung mga estudyante. Siguro, mga magulang, sana makakukuha ito ng pagkakatiwalaan na kaibigan sa school. Hindi lang pupunta doon sa school na maghanap ng gang. Magkakaroon tayo ng tropa ha. Ako ang maton dito. Siguro takot ang mga magulang yan. Siyempre, di ba? Na ang anak mo talaga ay makahanap ng ibang salitang good friend sa eskwelahan. Di ba? Kailangan natin yun eh. Di ba? Mga magulang. Siguro, ang ilan sa atin, takot sa mga bills. Worry yan. Kaya nga si Malos eh. Patayin yung aircon, patayin. Dagdag na naman yan, di ba? Lahat tayo nagkakaroon ng mga pangambay. Yung bills na yan eh. Di ba? Na paano bababayaran natin yan, di ba? Pag dumating na si Judith. Yan, si Judith, kaibigan natin palagi. Si Aling Judith. Pala kaibigan yan si Judith, hahanapin ka niyan eh. Siguro ilan sa atin, alam nyo, sino ba itong single ngayon? Amen. Yung makmak, single. Si Harold, di ba? Single ka ba? Nag-worry ka siguro, no? Di ba? Worry ka whether you will meet someone to share your lifetime partner. Hindi pa dumarating na ang Panginoon para sa iyo eh. Pero nga kami doon na siran doon, kina Orlan, 31 na siya eh. Brad, baka hindi pa pinapanganak ang para sa iyo eh. Bukas pa yata ipapanganak ang nakalaan sa iyo eh. Di ba? Ang tanong kasi doon sa mga hinalimbawa, kailan lang yun, ano? Ang tanong kasi doon, ikaw ba'y willing magtiwala sa Panginoon that He will bring yung bang sasakotoparan yung mga word na yan, na mangyayari yan. Amen? Ilan lang yan, ano, na mga kailangan natin talaga ma-overcome yung takot na yan at pag-aalala. Amen? Kaya trusting in God in life's challenges. Tatlo lang, at kukunin ko rito siguro, 4 nga eh. Number 1, hindi ko napapaligoy-ligoy. Number 1, yung salita dito, una-una sa verse 5, trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord with all thine heart. So, para maintindihan, trust in the Lord with all your heart. Ang tanong kasi dito eh, are we really trusting God with all of our heart? Alam nyo, minsan sa mga sitwasyon natin, hati-hati yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Are we seeking after God? Do we really believe yung mga pangako sa Biblia ng Panginoon na yan talaga ay sasakatupa? Wala nang problema ang pangako ng Panginoon. Kung anong sinabi niya pangako, talaga isasakatuparan niya yun. Pero ang problema sa atin, talaga ba tayo nagtitiwala sa Diyos? Amen? That God will lead you down the right path. Even though you cannot see it right now, na hindi mo man nakikita ngayon, na ang Panginoon talaga magbibigay ng daan niya, ng liwanag, kahit hindi pa nakikita natin ngayon. Ang tanong nga talaga nagtitiwala ba tayo sa Diyos? Amen. Ang problema sa karamihan sa atin ay, tayo ay half-hearted Christians. Hati yung ating mga puso eh. Hati eh. Tayo po ay medyo nagtitiwala sa Panginoon sa ilang mga bagay lamang. Pero yung ilang bagay, hindi. Amen po ba? Amen. Tayo medyo hindi nagtitiwala sa Panginoon sa ibang bagay. Ilan lang ang ating pinagtitiwalaan sa Kanya. May mga panahon na di tayo tiyak. Wala tayong kasiguruduhan kung ano ang ating gagawin. Pag minsan, andyan na yung problema. Diyan ba kayo? Nalalaman ng Diyos, alam niyo po, alam ng Panginoon, na tayo ay pwede maging hati ang ating puso. Half-hearted tayo. Kahit nga sa paglilingkod, tinan nyo. Sabi ng Bible, give me thine heart.
Alam niyo po, ang Panginoon, ayaw niya ng mga Kristiyanong partial obedience. Partial obedience is also disobedience. Kaya whole dapat magbigay tayo na sa Kanya lang ang paglilingkod sa Panginoon. Alam ng Panginoon kung anong sitwasyon ng puso mo ngayon. Kung yung blood pressure na yan ay malakas dahil sa takot at pangamba. Kung kaya kalmante lang ang puso mo ngayon. Amen po ba? Amen. Alam ng Panginoon yan kung half-hearted ka eh. God wants our whole heart to be devoted only to Him. Wala na makakaagaw yung puso mo eh. Kaya nga, put God first sa lahat ng bagay. Di ba? Wala makakaagaw. Hindi niyo ba alam ang Panginoon ay sobrang napakaseloso? Am I a jealous God? Sabi niya, di ba? Ako ang Diyos na mapanibughuin. Huwag kayong gagawa ng anumang iniukit ng anyo. Di ba? 10 Commandments yun. Amen. Ni yuyukuran ninyo, ni sasambahin ninyo. Di ba? Sabi niya, kung ikaw gagawa nuno ng mga revolto na yan, ako ang Diyos na bibisita sa iyo. 4 na henerasyon mo. Di ba? Mayroong sumpa yan. Amen. Tingnan nyo. Mapanibughuin ng Diyos. Kaya sabi, love the Lord with all thine heart, with all your soul, with all thy strength. Walang matitira sa iyo dyan. Kanya ka lang. Amen. Yan ang nais ng Panginoon. Gaya ng sinasabi ng verse, trust in the Lord with all thine heart. Yung ating text. We are not to waver. Dapat hindi tayo naaalog. Hindi tayo yung bang natitinag pag maandyan na yung mga pressure na yan. Amen. Amen. We need to be all in. Alam mo yung salitang to be all in? Nung kumukuha ako ng van para sa kapatid ko, nandito sila, sinubukan ko. Ang mga driver ng mga van, meron silang mga salitang mga, ay, ganun pala yun. Ang ibig mong sabihin, kaibigan ko yung driver ng van. Pastor, ganito ang tawag yan, all in ang tawag. All in? Ano bang all in? Pag nag-alis ka ng arkalahin mo sila, 6,000 to 7,000, buong araw na yan. All in na yan. Pero ang kondisyon, sa'yo ang toll gate, sa'yo na pa rin ang gasolina. Sabi ko, wag naman. Yun ang all in. Dapat kayo na eh. Ang alis nyo na 4 o'clock ng madaling araw. Hindi kami aalis ng 4 o'clock. Tinan mo, nakontrata ko, alas 10 na ang kasunduan. So, 5,000 lang. Hindi naman yun buong araw. So, 5,000 lang. Sa'yo na ang gas sa driver. Sabi ko, ikaw na may gas, ikaw ng toll gate. Diba? Yun na, nagkasunduan kami. Mga all-in, tawag nila. Minsan nakalinya pa rin pala sa nila ng mga agency, katawagan sa travel, mga traveling. Nakakunik pa rin sila. We are not to waver, but to trust God wholeheartedly. Ikaw ngayon, sa kasalukuyan yun, nagtitiwala ka ba sa Panginoon? Amen. Na wholeheartedly? Alam mo, mayroon isang village. Yung lugar ng village na yun ay El Nino. Now, nag-worry na sila sa 4 na buwan, walang ulan. So, itong tatay na farmer na magsasaka, sabi niya, halika kayo mga anak, ang pamilya tinipon niya at tayo po'y mananalangin na ang lugar na ito kailangan umulan. So, nag-pray sila. So, katapos nila mag-pray, kinabukasan, aalis ang tatay. Pupunta niya yung kanyang sinasakahan na lupa. Sabi ng anak na babae, sama ako tay! Nung nagmamadali ang tatay, pati yung anak, tumakbo sa bahay ang anak, kumuha ng payong. Sabi ng tatay, ba't nagdala ka ng payong? Di ba, nag-pray tayo, nauulan, paulanin. Yan naman pagkakaiba. Walang tiwala yung tatay, nauulan. Amen. Buti pa yung bata, may tiwala sa Diyos. Di ba tatay, nag-pray tayo, uulan, paulanin natin. Yan yung pagkakaiba. Mga minamahal, what does it mean to trust in the Lord with your whole heart? It means to have confidence. Magkaroon ka ng confidence. At hindi lang, and assurance that God will be there with us, directing our path. Kahit ano man yung problema. Alam niyo po,
Alam, nakakatuwa ang Book of Acts, sa Acts chapter 4. Tingnan nyo. Preach si Peter ba yun at saka John? Nag-preach sila sa isang lugar. And then itong mga Pariseo, habang sila nag-preach, sabi nila ng mga Pariseo, itigil nyo na yan yung inyong pinag-preach. Ipinipreach ninyo. Sa pangalan na yan, pagbabantaan namin kayo. Sabi naman ng siguro si Peter yon, sabi niya, mga tao, sabi niya, magdesisyon kayo. Kailangan ba kaming sumunod sa inyo ang Diyos? Tama bang sumunod sa inyo o tama bang sumunod sa Diyos? Pero hindi lang na, binantaan lang sila eh. Pagkaalis nila, nag-preach ulit sa isang lugar. Nandun yung mga Pariseo na hinuli sila. Tingnan nyo, anong ginawa? Nandito po ang mga nangangaral ito sa labas. Ito na po, binibigay namin sa inyo, yung kanilang pinaka-leader ng Pariseo. Anong ginawa doon kina Peter and John? Hinagupit sa likod. And then, kinulong. Hindi nyo ba alam? Nung pinalaya sila, nag-preach pa din. At habang sila nag-preach, ang mga kapatiran, sinalubong sila, anong nangyari sa inyo? Yun yung sabi nila, nag-re-rejoice pa sila dahil sila ay karapat-dapat sa kanilang ginawa. They are worthy of that calling. Tayo kaya, sa gawain, mahirap po pag hindi tayo nagtiwala sa Panginoon. Amen. Alam niyo po, ang mga ang New Testament, the Book of Acts, nilatigo na. Tinasabi pa nga nila eh. Tingnan niyo yung hagupit namin sa likod. Lumatay na sa amin. Pero, tuwang-tuwa kami dahil ang ginawa namin ay karapat-dapat pala kami sa Panginoon dahil may nung nangyari. Amen. They are rejoicing kung anong nangyari sa kanila. Tayo kaya, matutuwa pa ba tayo dahil hinagupit ka na sa likuran? Ang hirap noon, maglingkod sa panahon noon. Mga minamahal, pag dumating ang mga paghamon sa buhay natin, we need to put our trust in the Lord to help us through that situation that is occurring in our lives sa panahon ngayon. Amen. Mahirap magtiwala sa mga sitwasyon sa kasalukuyan kahit man ang maliit na problema, hindi ka talaga pagtiwala. Alam mo yung pagtitiwala sa Panginoon? Dapat maging faithful at magtiwala ka sa Panginoon. Amen. Na andito ka sa church, rain or shine, o anumang mga bigat sa buhay natin. Amen. Ay, alam niyo ang suffering sa Biblia, kung maintindihan natin, ang suffering po ay hindi po yung punishment ng Panginoon. It is a privilege na naghihirap tayo. Minsan naghihirap tayo dahil meron tayong mga maling ginagawa eh. Amen. Yung talaga ay punishment. Amen. Ang suffering pag tayo naglilingkod, it is a privilege. Bakit privilege? It is a sign that ang Panginoon na andyan sa'yo. Na naghihirap ka, naglilingkod ka sa Panginoon. Tingnan nyo, dahil tayo ay nasa Panginoon na. Amen. Tayo ay naging kapareho sa ating Panginoon. Tingnan nyo mga New Testament, mga Christian nagsasuffer sila pero hindi sila nag-quit. Oh. Kaya nga, pag tiwala ka sa Panginoon, whether you like it or not, magiging faithful ka sa Panginoon na nagtitiwala ka. Amen? Trusting in the Lord with all your heart means that you have placed your hope in Jesus also. Meron ka pag-asa sa Panginoon, nagtitiwala ka eh. Amen? Di ba sinabi, tiwala ako sa iyo, inaasahan kita. Diba? Iba tayo pag ganun, tirada eh. Why is it important for you to trust God? Alam niyo po, bakit po napakalaga sa atin upang magtiwala sa Panginoon? Dahil nalalaman ng Panginoon, lahat ng bagay, tayo talaga sa mga sandali ay magkakaproblema eh. Alam ng Panginoon yan eh. Tayo po ay magkakaproblema. Kaya, in-encourage tayo na magtiwala tayo sa Kanya. Amen? Alam ng Panginoon, lahat ng bagay we are going through at this very moment na kahit pa man bukas, hindi tayo talaga makakapagtiwala. Kaya na-encourage ko kayo dito
Dapat magtiwala tayo palagi sa... Gaano ba kalaki ang tiwala mo sa Panginoon? Totoo, ang Panginoon mapagtitiwalaan naman eh. He knows the best way to handle every situation so we get the best possible outcome and we need to trust Him with that. Napakahalaga po yun. Dahil siya po ang nakakaalam niyang pinakamagandang paraan na i-handle ang lahat ng mga sitwasyon so we get the best possible outcome. Yung magandang resulta na kilalabasan pag ikaw nagtiwala sa Kanya. Amen. Kailangan natin magtiwala niyan. We need to follow His path and trust that He knows best because He does. Alam niya ang mga pwede makakaganda sa buhay natin. Hindi po ba? Lahat ng bagay ay posible para sa Panginoon. Kaya nga, andyan siya palagi sa atin. Tanong, nagtitiwala ba tayo ng buong puso sa Kanya? Sunday lang, hindi tayo makapagtiwala sa Panginoon. Amen? Sunday lang. Pangalawa, diyan ba kayo? Nandun lang yun, hati-hatiin lang natin. Sunod, lay not unto thine own understanding. Diba? Lay not. Pag sinabing lane, huwag sumandik, huwag sumandal sa ating sariling pangunawa. Lean not on your own understanding. Alam niyo po, madami sa atin, pag nababasa itong parting words na ito, na lay not on your own understanding. Sasabihin niya, alam pag binoy-bulayan mo yung salita na yan, lay not unto thine own understanding. Ano pagkakaintindi mo? Mas matalino pa rin ang Diyos sa atin. Kukontra yan saan mo? Sa sarili mo eh. Minsan pag nakakaproblema ka, pag wala ka talaga tiwala sa Panginoon at anong ginagawa natin sa mga sitwasyon? Gagawin ko sa paraan ko to. Mas magaling ako. Kaya ko to. Totoo lang, alam niyo hindi natin kaya. Amen. Madami po sa atin, pag nabasa mo yan, ng salita na yan, siguro ayaw o kontra sa mga buhay natin yan. Lay not on your own understanding, mga minamahal. Alam mo yung kultura natin, anong kultura natin, na talaga ay nandito tayong nature na makasalanan. Amen? Yung kultura natin, nagsasabi sa atin that no one should tell you what is right or wrong. Huwag mo kong sabihin kung anong tama at mali. Dahil ako ito, mas magaling ako. Tingnan nyo, yung ating mga ego. Amen? Amen. Ang ibig kong sabihin sa inyo, that we should not trust ourselves. Huwag tayo magtiwala sa ating mga sarili. Amen? Tingnan yung lalim niyan eh. Trust in the Lord with all thine heart. Kaya bakit tayo kailangan magtiwala sa buong puso sa Panginoon? Dahil yung meron tayong sarili na katalinuhan, hindi sapat. Kaya nga, huwag tayong sumandal sa pansarili nating pagkakaintindi, pagkakauna. Meron pang mas higher na kaalaman sa buhay na ito. Mismo ang Creator. Amen? Now, ganito mga minamahal. Human wisdom and understanding cannot be the standard by which we live. Yung pangtao na katalinuhan at pagkaunawa, hindi nga pwede maging isang pamantayan kung saan tayo namumuhay. Hindi kaya. Kahit nakatapos ka ng degree, mayroon kang psychology, mayroon kang talagang law, hindi sapat po ang pamantayan sa pamumuhay sa standard ng buhay natin dito sa lupa. Human wisdom understanding cannot be the standard by which we live. Hindi natin kaya. Kailangan natin ng Diyos. Siya ang nakakaalam lahat. Amen? Kasi human wisdom, yung ating katalinuhan, makinig po kayo, andiyan ba kayo? Ang ating katalinuhan ay sobrang napakadalas na mali. Human wisdom is so often faulty. May mali. May kapintasan palagi po. Ang ibig kong tukuyin, yung ating kultura,
Palagi po yan, pabago-bago. Kung anong tama at anong mali. Amen. Hindi tayo nakakahanap ng sapat na kasagutan kung ano talaga ang pwedeng posible mangyari sa mga solusyon. Naniniwala ako, the one thing we can count on is God. Yan lang ang pwede natin sandalan. The Bible. Ito yung source. Pinagkukunan natin ng truth. Nothing but the truth. Amen. Para sa mga buhay natin. Ito na yung Biblia eh. Amen. The Bible is the source of all truth para sa mga buhay natin. He is the creator of the universe. It is God that is the same yesterday, today, and tomorrow. Saan pa tayo pupunta doon? Kaya yung ating knowledge, yung ating experience is the best, ang daw? Teacher? Wala eh. Kaya nga yung ating sinful nature, nangunguna pa rin yung ating kultura. Mas magaling ako. Sisiw lang yan. Totoo lang. Alam niyo, nagkaroon ka ba minsan na hindi ka makakomplito sa mga assignment mo o gusto mong humanap na dapat mong makomplito yung gusto pong mangyari? Halimbawa, requirements, mga katrabaho, talaga makomplito. Pagdating mo dun sa nag-interview, kulang pa. Nagkaroon na ba kayo dyan? Para may effort mo, nang hinayang ka. Laki ng gastos. Diba? Ginawa ko na yung mga papadala doon. Yung bayad, doble na naman ako, Diba? Meron tayong ganun pala. Madalas minsan eh. Diba? Amen? Yung mga impormasyon na kakailangan mo kumplituhin, nais mong makumplito, pero kulang pa rin. Nagkaroon ka ba na minsan ng mga ganon? Nanghinayang ka eh. Yung pagpagal mo, kulang pa rin yung impormasyon na gusto mong makumplito. Anong ibig sabihin, mga minamahal? Alam niyo po, yung ating perpektong pagkakaintindi, meron bang perpektong pagkakaintindi? Sa mga sitwasyon, ay kumpleto din mali. May wala ba kayo doon? Yung maayos mong pag-uunawa sa mga sitwasyon ay talagang kumpleto din hindi tama. Makinig kayo. Hindi niyo ba napapansin sa mga sarili natin? Meron tayong mga blind spots. Meron tayong mga blind spots. Ano may ibig sabihin ng blind spots sa mga buhay natin? Madalas, hindi natin nakikita kung anong ating hindi nakikita. Meron tayong mga puwang sa buhay. Pag sinabing spot, ano ba yun? Yung lugar. Bulag tayo. May mga hindi natin nakikita kung anong ating hindi nakikita eh. Incomplete tayo eh. Kahit anong ating pag-research, kahit nga ang mga yaman, may pera ni, pero may kulang pa din sila eh. Amen. Kaya nga, wala tayong kakomplituhan. May kulang palagi, may kulang. Tinumang araw, sapat na ba ang nakalipas na linggo sa'yo? May kulang pa eh. Na hinahanap mo eh. Meron tayong mga blind spots sa mga buhay natin. We often don't say what we don't say. Madalas, maaari tayong nagkamali sa ating pagpapalagay at kaisipan. Sinasabi ng, palagay ko, tama na. Sapat. Pero kulang pa din yun eh. Kaya nga, tayo ay mayroong mga butas pa sa buhay. Amen. May kakulangan tayo eh. Kaya wag tayong magsandig sa ating mga pansariling pagkakaintindi. Tingnan nyo? Gusto mo na magjowa, gusto mo na mag-asawa, ay, naku, i-research mong sarili mo. Amen. 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 Kaya di dapat tayo magtiwala sa ating mga sariling pang-uunawa. Ito'y maaaring maging panganib sa iyo. Huwag tayo magganyan. Sanggunin muna tayo sa Panginoon. We need guidance. Saan? From the source of life. Amen. Sino? Which is God. Siya po ang nagbibigay sa atin ng understanding. Amen? At ano pa? And wisdom. God is our GPS. Ano ba yung GPS?
Global Positioning System. Tama? Nalaman ko yan eh. Noon pa eh. GPS. And our navigator. Ano navigator? Para bang pilot siya eh. Naglalayag sa buhay natin. Kaya hindi tayo pwedeng magtiwala sa sarili natin. Alam nyo, kailangan natin ng Diyos. Kaya nga, salamat, meron tayong nagpapatnubay. God has given us Himself. Yung guidance, the Holy Spirit. Yun, meron kang Holy Spirit. And the Bible navigates our daily life. Ito yung ating guidance. Makinig kayo. Guidance. Pero ang mahirap sa atin, bakit tayo nagkakamali? Bakit tayo hindi na pagkakatiwala ng Diyos? Dahil hindi tayo matapat eh. Kulang tayo sa effort na mag-research sa Bible, yung God's will, ano bang nais ng Panginoon sa mga buhay natin. Kaya kailangan natin, pwede tayong matuto eh. Alam nyo, naniniwala din ako, nakakatulong yung mga kaibigan natin, mga kapatiran, para matuto ka rin sa ibang bagay. Kasi may mga tao din na kaibigan, mas wise kontra sa'yo. Di ba? At hindi lang mas wise sa'yo, mas matured sa'yo. Katulong yan eh. Amen? Diyan ba kayo? Amen. Pang-tatlo. Pindot, dong. Tuloy-tuloy tayo sa ating text, Proverbs. Yun lang yun, di ba? Verse 6. In all your ways, in all thy ways. Sa ibang salita, yung acknowledge, similar siya, yung root word nito. Submit to Him. In all thy ways, acknowledge Him, which is submit also to Him. Sa lahat ng iyong kaparaanan, magpasakop ka, kilalanin mo siya. Tingnan niyo, no? Ang gandang balik-balikan, nakaka-encourage ang verse na ito. Ano ba ang salitang all? Walang natira eh. All na nga eh. Anong salitang all stand for? It means in everything we do, i-acknowledge, submit tayo sa Panginoon. Sa bawat lugar, area ng ating mga buhay, ating ilagay ang Panginoon una. Hindi eh. Amen? Sa trabaho, sa pakikipagkaibigan, paano natin gugulin ang ating panahon, paano natin gagastahin ang ating pera, una lahat, yung namang Panginoon. Nandiyan ba kayo? Kasama dito yung ating ididet, sino yung ating ijojowa, yung ating marriage, yung pamilya. Unahin mo ang Panginoon. Papaano palakihin yung ating mga anak, yung ating mga bawat decision na gagawin. Lahat po yan i-acknowledge, i-submit natin sa Kanya. Pero hindi natin nagagawa. Aminin man natin, hindi. Tama? Malaki ang tama mo, Pastor. Amen? All simply means in everything. All. Yan lang. Anong ninanais ng Diyos sa atin upang yung gawin natin? Submit everything to Him. Magpasakop tayo. Kilalanin natin siya. See? Kaya nga parehas ang acknowledge at saka submit yung definition nito. It means to accept or yield to a superior force or the authority. See? I like the word submit. Mas maganda yon. Dahil ipinapakita yun na mas malalim pa na pagrespeto at paggalang sa Diyos. Submit tayo. Magpasakop tayo sa Kanya. Ang mahirap sa atin, hindi tayo nagpapasakop eh. Nakausap ko yung aking yung Australian. Sabi niya, I believe in God. Sabi niya, where do you find your God? From my heart. No. May sarili kang Diyos. Pero ang kulang sa'yo, hindi ka nagpapasakop sa Diyos mo. Sabi ko, magkaiba po ang Diyos ko sa Diyos mo. Ang Diyos ko ay Diyos ng Biblia. Pero yung Diyos mo, sarili mo lang pangunawa. Kung ang buhay mo ganyan, ang buhay ko iba, may pamantayan ako yung Diyos ko. Kaya nga, magkaiba po ang Diyos nila kaysa sa atin. Kasi pag nagpasakop ka sa mataas para sa'yo,
Susunod ka at magbabago ang buhay mo, especially ang Panginoon. Nandiyan ba kayo? Kasi mas maganda yung submit eh. Mas malalim ito na may respeto ka sa Panginoon eh. Nagpapasakop ka at may paggalang sa Panginoon. At bilang mga Kristiyano, tayo po ay followers kay Jesucristo. Kailangan natin maging isang disciple. Alam niyo po ang word na disciple, estudyante tayo. Kailangan natin mag-aral at may nagtuturo sa atin yung Panginoon Jesucristo. Jesus is our teacher. We are His students. Dapat pagdating sa Panginoong Jesucristo, magpaka-estudyante tayo. Amen po ba? Nang tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo sa mga buhay natin, natanggap natin, ang ating pinapakita na nais nating sumunod sa Kanya. Totoo ba yun? Na tayo sumusunod sa Kanya? Ay, gas-gas na rin ako. Kasi nga, bilang mga followers sa Panginoong Jesucristo, we are submitting to His teaching sa bawat kaparaanan sa buhay. Followers nga tayo eh, amen? Nung panahon, ang mga Noranians, followers sila eh. Tagasunod sila kay Nora, tagasunod sila kay Sharonians. May mga banner pa yan pag dumarating artista, Sharon, Sharon, Sharon. Diba? Makikipag-away pa yan ng kanilang karibal na si Nora, Noranians kami! Yan nyo. Diba? Gagayahan pa yung mga damit, yung mga idolo ninyo, diba? Yung K-pop, diba? Yung mga pinanood ninyo ng mga kabataan ngayon, gagayahin nila yan. Ang suot nila, ganyan pa rin, diba? Bibili talaga ng mga picture pa yan na kanilang iidoluhin. Diba? Tumatawa yung dalawa dito, no? Diba? Kasi alam nila eh. Dapat wag nung gagawin yan eh. Kasi ang buhay ninyo, mapapatulad kayo sa sanlibutan eh. Yan ang mga anak natin pinapanood. See? Followers nga tayo kasi Kristo, hindi followers kahit na kanino eh. Amen? When we submit your life, alam niyo po, hamon ng Panginoon si Kristo sa atin. Ang hamon ng Panginoon kung ikaw talaga ay sumasubmit, ano? Ang hamon sa atin ng Panginoon, we are to submit or acknowledge that His ways are better than our own ways. See? Kasi nga nagpapasakop tayo sa Kanya. Yung kaparaan mo sa buhay, mas maganda pa. Amen po ba? We are putting God first. Amen po ba? Amen. Matatag na naniniwala ako na nais ng Diyos ang the best para sa bawat isa sa atin. Makinig kayo, Panguli. Amen? Diyan ba kayo? Dito ang tingin. This way, this way. See me, see me. Amen po ba? Amen. Okay. Panghuli. Ilista mo na lang. Wala na? Di ba? Andun lang, sa verse 6. Ang tawag doon? And He shall direct. In ba? Ang sabi, pangapat, He will make your paths straight. See? And He shall direct your paths. And He shall direct thy paths. He will make your path straight. Sa tatlong yun na ating mga outline, ito yung resulta ngayon. Kung nagtiwala ka sa Panginoon, hindi ka sumandig sa pansarili mong pag-iintindi, at ano pa doon, yung mga ginagawa mo, kinilala mo, nagpasakop ka sa Panginoon, ang resulta. Diba? Wala dyan. Lahat ng mga gagawin mo, yung talagang bibigyan ng Panginoon yung daanan, ay straight. Meron akong, matagal na to eh. Kung nais mo maabot ang star bituin, stand straight. Abutin mo, maabot ka. Anong ibig sabihin? Yung buhay natin, pag meron kang goal, ayusin mo. Abot mo yung star. Yung dreams mo, pag hindi ka pagala-gala, laro-laro dyan sa kalsada, diba? Pag nag-aral ka, abot mo yung star eh. Straight. Stand straight. If you want to reach the star, stand straight. Sinong nagsabi nun? Isang beauty pageant sa matagal ng panahon. Ganun ang sagot niya eh. Yung stand straight, yung buhay natin ayusin. Kristyano pa naman tayo. Amen? Amen. Kung gusto mong maabot yung reach mo, dreams mo, ayusin mo, stand your life, kailangan natin. Tingnan mo, ito lang, napakasimple.
Trust in the Lord with all thine heart, and lean not thine own understanding. In all thy ways ang pangako, and He shall direct thy paths. What does it mean that God will make our paths straight? Ang tanong dito. Alam mo, pag tayo nagtitiwala sa ating mga sarili, at sumanda lang tayo sa ating pansariling wisdom, it does not usually work out. Hindi talaga mangyayari yun para sa atin yun. Madalas, pababa tayo sa yung daan, pakurbada pa yan eh. At paikot-ikot sa daan. Kaya nga, pag gusto mong i-dream, yung goal mo, stand straight yung buhay natin. Sa huli, totoo lang, minsan, may mga minimitit tayo. Minsan, kahit nga palikot-liko ang buhay natin, minsan, nagagawa pa rin ng tao yon. Subalit, may mga panahon na mayroong hindi kinakailangan na darating sa iyo eh. Pag ang buhay mo pagiwang-giwang. Naabot mo pa rin, nangyayari pa rin yun. Pero ang buhay mo, may kasama yung, pain. Diba? Ay, sakit. Bago. Oo nga, nagkaroon ka ng tagumpay sa buhay, pero ang sakit naman nangyari. Diba? Merong heartaches. Oh, na-meet mo mga yung dreams mo, pero may heartaches pa rin. Kaya nga, ang buhay mo hindi straight eh. Oo nga, nangyari eh. Kaya minsan hindi natin inaayos ang ating pagkakristyano sa buhay na ito eh. Amen. If we want our path straight, kung nanais natin yung ating mga landasin sa buhay maging straight na yan, we need to trust in the Lord and not lean on our own understanding. In all thy ways acknowledge or submit Him. Amen? Then, He will make your path straight. Ganun lang ang resulta dito ng verse 5 and 6. So simple predicate that everybody cannot urge. Saan ko nalaman yan? Sa teacher namin. Simple predicate, you cannot urge. You cannot simplify yung mathematician. Napakasimple na. Sabi ko, idudrawing ko na ng mukha mo, napakataray mo. Kasi wala naman akong kalaman sa mathematics. Alam niyo po, ang Proverbs, nababa kayo. This Proverbs does not mean you will have success in all you do. Hindi po yung ibig sabihin doon na magkakaroon ka ng yaman sa buhay at magiging tagumpay sa lahat ng buhay. Ang verse na ito, hindi hina-highlight yung prosperity dito. Yung buhay mo magiging mayroong kapayapaan dito. Saan ikaw ay magkakaroon ng money at tagumpay. Hindi po sasabi yan. Hindi hina-highlight niya rito eh. Andiyan man pera. Wala naman din pera eh. Wala naman dyan treasure eh. Wala naman dyan eh. Di ba? Ang sinasabi dito ni King Solomon, na pag tayo magtiwala sa Diyos, we can have peace in our heart by trusting God. Kaya, di ba? Nung una kong introduction, saan ka ba nag-worry? Sa bills? Hindi namin, no? Saan ka nag-worry? Sa mga anak mo na sa school, ang kanilang mga kaibigan ay hindi mga maloloko, hindi nakikipagbarkada kung kahit saan-saan, na hindi na umuwi paggabi. Amen? Nung kapanahonan namin ng tate, pag sinabi, dapat, 6:00, nagdidilim pa lang, kumpleto na kayo dito sa bahay. Ipipito kami. Kaya, ang tatay namin, nasaan yung isa? Wala dito. Hanapin nyo! Pagdilim, alam na namin paggabi. Uwi na kami ng right time, nandiyan na kami. O, di ba? Ang gusto ng tatay namin, palagi sa hapagkainan, kumpleto kami. Oo. Yan ang naitatanim sa akin ng tatay namin eh. Kahit man lang yan ay kamuti, hinaluan ng gata, at saka asinan o kaya gatasan o kaya asukalan. Oo, yan ang ulam na namin. Ang bihira o. Diba? Kamuti na wala dito sa Maynila eh. Yung tatay ni Catherine, kami sa mesa, sa Cavite City. Yung kape, kain kami, sinabawan ko sa kanin. Sabi na, anong ginagawa mo? Sabi ko, ignorante ka talaga. Ulam ko na yan. Kape, sinasabaw sa kanin. Sa probinsya lang meron yun. Yung kape na sinangag na bigas, pinalambot. Ulam na namin yan eh. Diba? Sarap. Diba?
Sabi ko, ignorante mo talaga mga taga Maynila. Di ba? Wala sa inyo rito yan eh. Amen po ba? Amen. Alam nyo, minamahal, ang sinasabi po dito, pag tayo nagtiwala sa Diyos, we can have peace in our hearts by trusting God. With our fears and worry, na andun yung kapayapaan. Yan ang ibig sabihin ni King Solomon. Naniniwala ako, God will show us the paths we should take. We just need to trust in Him only. Talaga yung landasin natin na anumang ating ipinapanalangin, pag tayo nagtiwala at hindi sumandig sa ating mga kaalaman sa buhay na pansarili, at pag tayo in-acknowledge lahat ang ating mga ginagawa sa Panginoon, gagawin niya yung tamang paths na landasan na straight. Amen. Dahil ang mga buhay natin, bali-baliko na eh. Ang Panginoon mag-i-straight sa'yo eh. Gusto mo ba ang buhay mo? Di ba? Ang hirap kaya. Pag baliko ano ba yun? Pilit kang yung wire, babatakin ka eh. Ayaw mo talaga eh. Masakit yun. Ayaw mo maging matuwid. Putuwid ka ng Panginoon pag hindi ka sumang-ayon sa Kanya eh. Amen? Naniniwala ko ang Panginoon ipapakita sa atin lahat yung landas na yan na tatahakin natin if we trust only in Him. Alam nyo, pang-conclusion. Amen po ba? Hindi na kayo. Kasi ang ating pamagat, trusting God in life's challenges. Pag ang buhay natin ay andyan na yung mga hamon sa daanan natin. Yung mga andyan na yung challenges na andyan na sa ating daan. Alam mo, maraming mga challenges sa buhay natin. Relasyon sa mag-asawa, relasyon sa mga kaibigan, pamilya, issue sa mga tsikahan, marites, issue sa mga trabaho. Nagkakaroon tayo ng gulo, yung mga pera, wala yung pera, meron. Diyan ang mga ano natin eh, amen? Mga panahon. Hamon ng buhay. Pag atin po inalalagay ang Panginoon, una sa mga buhay natin, ang promise ng Panginoon, He will make your paths straight. That's the Bible says, sabi ni King Solomon. Ulit-ulitin mo ang Proverbs 3:5 na andon yung verse 6 ang huli. And He shall direct thy paths. Tingnan nyo? Kaya meron tayong Diyos eh, pero hindi ka naman nagpapasako sa Kanya eh. Amen? Tayo lahat tumayo, tayo manalangin. Diyos na mahabagin. Tunay nga po na minsan pinapairal namin yung aming mga sariling kaalaman, decision. Hindi man lang kami sasangguni sa Bible niyo po. Minsan yung aming panalangin, hindi man lang kami nananalangin sa inyo, humingi ng guidance. Kung anong nararapat sa mga desisyon at plano sa buhay namin, Diyos. Mga minamahal, saan ka ba nag-uuri ngayon? Saan ka nagkakaroon ng takot niyo? Siguro pag paano ka sarili mo lang kung hindi pang unawa eh. Dahil meron minsan tayo kayabangan eh. Amen? Nung tinanggap ba natin ang Panginoon, di ba sabi doon, tinatanggap kita na sarili kong Panginoon sa buhay ko. Yung salita na yun, Panginoon mo sa buhay na siya eh. Pero hindi pa rin hanggang ngayon eh. Sino ang Panginoon mo? Sarili mo pa rin. Kaya, pag hindi tayo nagpasakot sa Kanya, hindi ka namin tapat sa Panginoon. Ano ngayon ang gusto mong hilingin sa Panginoon? Meron ba? Open mo ang turuan mo ako magtiwala sa mga Panginoon. Dakilang Ama, salamat po sa layag mo mga salita. Tulungan niyo kami, Ama. Pakabuksan niyo po ang aming puso at isipan sa pagkakataong ito. Meron pong miracle at the Holy Spirit. Iba na sa buhay na ito. Na na-encourage kami sa mga salita mo.
Hinihiling ko ba't isa sa amin, O Diyos, tulungan niyo kami sa anumang aming kaparaanan sa buhay at hamon. Palagi kami magtiwala sa inyo. Tulungan niyo kami. May lapit kong gawain dito po, O Diyos. Kami po magtiwala sa inyo. Anumang aming pinaparaanan, isa sa kataparan niyo po. In Jesus' name po. Amen. Amen. Amen po ba? Maraming salamat. Tayo po umawit. Meron po mga concern, announcement. Amen. Sige po, tayo po umawit. Sige ate, pagtutugan na dyan. You know, all the way my Savior leads me. Oh, ka na dong. Ito na.